Tayo po ay kumanta. Ating kantahin ay I Was Sinking Deep in Sin, Hymnal 41. Kumanta po tayo mga kapatid. Para sa pangalawang awitin, awitin natin ang hymnal number 153, Only Trust Him. Trust
More about Jesus. Sa ating opening song, atin pong kantahin yung More About Jesus. More about Jesus was I know, Lord, His grace others show, more of His saving for His sin, more of His love was I for me. More about Jesus, more about Jesus. More of His saving for His sin, more of His love was I for me. More about Jesus, let me learn. More of His holy well deserved. Spirit of God, I determine, showing the days of Christ for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving for this sin, more of His love was I for me. More about Jesus in His word, all you good and with my Lord. Hear His voice in every line, make His faithful saying mine. More about Jesus, more about Jesus. More is love from His sea, more is love was I for me. More about Jesus, He is strong, rich is glory, all His own. More of His kingdom shown in grace, more of His coming praise of peace. More about Jesus, more about Jesus. More is livable, mercy, more His love was I for me. More about Jesus, more about Jesus, more is livable, mercy, His love was I for me. Lumuhod sa panalangin. Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, ang dangal ang para sa mga langit. Kami po ay napapurihan ka po namin at pinapasalamatan ang iyong dakilang pangalan. Narito po kami nagpapasalamat sa buong araw, sa buong hapon na kami ingatan sa aming pagtatrabaho, sa aming pagkakabuhay, sa aming pagbibiyahe, Panginoon. Salamat po ng maraming na kami yung pinagpapala at binibigyan ng mga biyaya. Salamat po sa gabi ito na kami nagtipon-tipon muli upang papulitan ka, upang aral kami ng iyong banal na salita. At dahil po, Panginoon, ang babahagi sa gabi ito sa katawan ng Pastor Timay, Panginoon, ang kapangyarihan at kaalam ang nagmumula sa inyo, Panginoon, sa bibigay sa kanya. At Diyos na po naman kami, kung nakikinig ng iyong salita, gawa
ang aming mapapakinggan ay makadagdag sa aming kaalaman, dagdag sa aming pananampalataya upang lumago kami sa inyong Panginoon. At salamat ng maraming Panginoon. Ang lahat nito, ang hinihiling at kalapit nito, ang pagpapadami ng uh, kapatawaran sa aming magagawa sa inyong harapan Panginoon. Sa isip ng salita, ang lahat nito ang hinihiling at pinapasalamatan sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. Happy New Year po sa ating lahat. Kamusta po? Sino po yung gabi-gabi po na narito po yung midweek atmosphere po? Ayan, yan po. Kung taga po tunay, nakinig pong ilan na pong chapter na po tayo mga kapatid. So, pang 15 na po tayo mga kapatid. Guys, object lesson po. Para sa ating mga programa natin, ang nagpaawit po ay si Sis Marie Foronda at Mary Jane Orgina. At opening prayer po, John Orgina. Welcome remarks po, Brother Kevin Mateo. Prayer band, Gio Virgin. Spirit song, Richard Pagapong. Ating pong speaker po ay si Jimar Cervalos, group discussion and Christmas prayer. Muli mga kapatid, happy New Year po at naway lahat po ito ay mabis sa mga mensahe ngayong gabi. Thank you po sa ating lahat at puri po ating Panginoon ngayong gabi. Ayan mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating prayer band. So tayo po ay nasa thumb po muli. So ang thumb po, ito po ay nagsisimbolize sa ating mga mahal sa buhay or malalapit po sa ating puso. So ang prayer focus po natin sa gabing ito ay yung mga pamilya po nating meron pong karamdaman. So sila po ang ating mga ipag-pray. So, by threes po mga kapatid. So, tatlo-tatlo. Tayo na po ay mag-grupo.
Tumanggi na nga ako, no? Pero kahit ganun pa rin ay magpapala pa rin, no? Sa isang karangalan pa rin na makapagandong ng awitin sa Panginoon. Amen. Ang title po namin kakantahin ay Pagising sa Umaga. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Amen. Happy midweek mga kapatid. Maraming salamat po sa mensahe ng awit na kung saan ay nagbibigay o nagpapahiwatig at nagbibigay ng mensahe na kung saan naroon yung pag-ibig sa Panginoong Diyos. Kung ating pupupansinin, doon sa chorus, lahat ay aking ibibigay. Maging ang aking buhay. So napaganda po mga kapatid. Doon po sa mga salitang yon ay nagpapakita lamang na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat para sa isang tao na tunay nga ng makasalanan. Bagaman ganon ay iniibig pa rin natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. So ngayon po mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong mensahe. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, sa gabing ito, kami po ay lubos na magpapasalamat at nagpupuri sa inyong pong katakilaan. Sapagkat kayo po ay laging nariyan, nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sabi mo mensahe na mapakinggan, nawa ito ay aming lubos na maunawaan at ang karakter ni Kristo ang mahayag, hindi po ang aking sarili. Pagpalain niyo po ang bawat isa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, atin pong message ngayon ay nagmula po sa Christ, aklat po ni Ellen White, na pamagat ay Christ Object Lesson. Tayo po ay nasa chapter 15. Ang pamagat ay This man receiveth sinners. Ang taong ito ay tumatanggap ng mga makasalanan. Titingnan natin mga kapatid, ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang larawan ng puso ng Diyos. No? Ang kanyang pag-ibig sa mga makasalanan, sa mga nawawala,
at sa mga taong itinuturing ng mundo na hindi na mababawi. So noong panahon si Jesus, mga minamahal mga kapatid, ay maraming publicans at mga makasalanan ang lumapit sa kanya. No? Parang mga Pariseo. Ito ay nakakainis kung yung simpleng tao lamang ang makaranas ng ganito. Ikaw nang pagdumugan ng maraming tao na hindi mo alam at hindi mo makakakilala. Para sa kanila, kung banal si Jesus, hindi siya dapat, ibig sabihin yung banal na kagaya ng mga Pariseo na ang tingin nila sa sarili nila ay banal. No? Hindi siya nakikisama sa mga makasalanan. Pero para kay Kristo, ang mga taong ito ang mismong dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. Kaya sinabi ng mga kritiko tungkol sa kanya, itong taong ito ay tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain na kasama nila. At sa simpleng paratang na iyon, mga minamahal mga kapatid, inilantad nila ang isang malaking katotohanan. Si Jesus ay hindi lumalayo sa mga makasalanan. Siya ay lumalapit upang iligtas sila. Kaya nga sa talinhagang ito, mga minamahal mga kapatid, nang nawawalang tupa at nawawalang salapi, ipinapakita ni Kristo na ang Diyos ay hindi po na mapagbintang. Hindi mapagmataas at hindi napapagod sa paghahanap ng mga nawawalang tupa. Kaya nga po sa ating pong mensahe mga kapatid, meron po tayong ilang mga punto na mapapag-usapan. Ang una, ang puso ni Kristo ay puso ng paghahanap at pagliligtas. Kaya nga sinasabi po sa Lucas chapter 19 verse 10, sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang ano daw po? Ang nawawala. Ito ang buod ng buong talinhaga, mga kapatid. Hindi naparito si Jesus para hatulan tayong mga makasalanan, kundi siya ay naparito para itaboy, para iligtas ang mga taong makasalanan. Naparito siya hindi para sa mga matutuwid. Kasi kung naparito siya para sa mga matutuwid, ay hindi dapat siya pumarito kasi wala naman talagang matuwid dito sa lupa. Pero pinakatunay na kadahilan ng mga kapatid kung bakit siya po naparito ay upang hanapin at iligtas ang mga nawaglit ng mga tupang dito sa lupa. Kaya mahalaga maunawa natin ito dahil minsan ang tingin natin sa Diyos ay parang malayo, galit at naghihintay lang ng pagkakamali natin. No, maraming mga tao din mga ganun, mga kapatid. Kaya napakahirap ituto sa kanila ang katotohanan ng Panginoon. Pero, ang talinhagang ito ay kabaliktaran. Ang Diyos ay parang pastol na hindi mapakali kapag may tupang naliligaw o nawawala. Kaya, siya ay parang may-ari ng bahay na hindi tumitigil hanggat hindi niya nakikita ang nawawalang salapi. No? Hindi lang siya nakatingin mula sa langit. Siya ay kumikilos, siya ay naghahanap, siya ay nagmamalasakit. Kaya kapag pakiramdam mo ay malayo ka na sa Diyos, tandaan natin mga kapatid,
si Kristo ang unang gumagawa ng hakbang. No, bago ka pa lumapit sa Kanya, matagal ka na niyang hinahanap. Kaya minsan, kung ating isipin, parang malayo si Kristo, hindi po lumalayo sa atin si Kristo. Ang nagiging problema, kapatid, tayo po yung lumalayo sa Kanya. Isipin niyo mga kapatid, sobrang pagmamahal natin sa ating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit anong paglalayo natin, kahit ilang beses tayo lumalayo sa Kanya, si Kristo ay pilit nang lumalapit sa bawat isa sa atin. Kahit sa ating mga kapatid, individual, no? Kaya, sabi ni Ellen White, the souls who came to Jesus felt in His presence that even for them, there was escape from the pit of sin. Sabihin, napakaganda nito mga kapatid. Ang mga makasalanan ay nakaakit kay Jesus. Hindi dahil hinusgahan niya sila, kundi dahil sa presensya niya ay nararamdaman nilang may pag-asa para sa kanila. May daan palabas, may pagkaligtas, may bagong simula. Yun po mga kapatid ang nararamdaman ng mga tao kapag sila ay nalalapitan ng ating Panginoong Jesus. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong wasak ang buhay. Bakit po mga kapatid? Maraming mga sugatan ng puso at bigo sa sariling mga sa sarili ang lumapit kay Kristo. Sa Kanya, nararamdaman nila may awa si Kristo sa kanila. Hindi lang pamumuna, may kapatawaran, hindi lang utos, may pag-asang hindi lang hatol. No? Tanging sa Panginoon lang natin mararamdaman at makikita mga kapatid ang tunay na pag-asa na natin nahanap. Sa buhay natin, ganito rin ang kailangan ng mga tao. Amen? Hindi lang sermon, hindi lang mga pag-review. Ano yung Tagalog sa review? Pasusuway. Kailangan nila ang presensya ni Kristo na may pag-ibig at katotohanan. Pangalawang punto, mga kapatid, Lucas 15 verse 4 to 6. Sino sa inyo na may 100 lupa at wala nang isa sa kanila, ay hindi iwan ang 99 sa ilan at hanapin ang walang hanggang ang nawala hanggang masumpungan niya ito. At kapag nasumpungan na niya, ay kargahin niya ito sa kanyang balikat na natutuwa. At pag-uwi niya sa bahay, ay tatawagin niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay. At sasabihin sa kanila, magalak kayo kasama ko, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupa na nawala. Ang tupa, mga kapatid, ay hindi na kayang bumalik sa sarili nito kung saan siya nanggaling. Kapag naligaw ito, ang mararamdaman niya, takot, pagod, at walang alam kung saan siya pupunta. Ganyan ang larawan ng taong lumalayo sa Diyos, mga kapatid. Hindi lang siya nawawala, hindi rin niya alam kung paano bumalik. Kaya maraming tao ang ganyan ngayon, mga kapatid. May mga kabataang nalubog sa mga kaibigan o barkada. May mga atol na napagod sa buhay at lumalayo sa pananampalataya. May mga taong natabunan ng guilt, kaya ayaw nang manalangin. Parang nahihiya na sila. Dahil nga,
Ramdam nila na wala nang kapatawaran yung kanilang kasalanan. Kaya naramdaman nila, nahihiya ng manalangin. Pero ang pastol, kung atin pong babalikan yung talinghaga, ay hindi nagsabing, bahala ka na. Wala sinabing gano'n, mga kapatid. Hindi rin niya sinabing, kung gusto mong bumalik, hanapin mo ako. Minsan, gano'n tayo mga tao, no? Kung may kapatid tayong nawawala, ay bahala na yan. Ginusto niya yan. Di ba? Pero sa Panginoon kapatid, hindi siya nagsasabi ng gano'n. Bahala ka na. Umalis ka, matuto kang bumalik. Yung mga gano'n, hindi gano'n ang Panginoon kapatid. No? Ang Panginoon mismo ang siyang naghahanap sa tupang na nawawala. Kaya ang magandang balita mga kapatid, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfectong tupa. Kasi wala naman talagang perfecto sa atin yan. Diba? Naghahanap siya ng nawawala. Kaya sabi ni Ellen White, the further they had wandered from Him, the more earnest the longing and the greater the sacrifice for their rescue. Ibig sabihin, habang mas malayo ang tao sa Diyos, mas lalong lumalalim ang habag ni Kristo. Hindi siya napapagod, hindi siya sumusuko, mas malalim ang kanyang paghahanap, mas malaki ang kanyang sakripisyo. Yun po ang napakaganda na isipin ng kapatid. No? Kaya huwag mong isipin na dahil marami kang nagawang mali, imposible ka nang balikan. Ang talinghagang ito mga kapatid ay para sa mga taong pakiramdam nila ay huli na. Hindi pa huli sa Diyos. Ika nga ay habang may buhay, may pag-asa. So, kahit gaano ka makasalanan mga kapatid, ang pag-asa sa Panginoon ay nariyan. Ang Panginoong Jesucristo ay pilit o nananatiling tapat sa atin. At hindi siya, sabi niya dito, hindi siya napapagod na tayo po ay kanyang hanapin. Point number 3. Ang nawawalang salapi ay larawan ng taong nawawala pero hindi alam na siya ay nawala. Siyempre, ang salapi, kung tining natin, kung saan siya mapatpat, doon na siya, hindi na siya aalis. Na minsan, tayong mga tao, ay parang may ganun ding mentalidad. Ano po? Yan ang sinasabi sa Lucas 15 verse 8 to 10. O sinong babae na may 10 pirasong pilak, kung mawalan siya ng isa, ay hindi maliliwanag ng ilawan. Magwawalis ng bahay at maghahanap ng masikap hanggang sa masumpungan niya ito. At kapag nasumpungan niya, ay tatawagin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin, magalak kayo kasama ko sapagkat nasumpungan ko ang salapi aking nawala. Ngayon din naman sinabi ko sa inyo, nagkakaroon ng kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos sa isang makasalanang nagsisisi. So, napaganda mo ba din, no? Mas lalong natutuwa ang Panginoon kapag tayong mga makasalanan ay nagsisisi sa kanyang harapan. At tayo mismo, na mga nawalang tupa niya, ay hinahayaan natin na makita tayo ng Panginoon. Na kapag may bumalik na tupa, ang Panginoon ay tunay nga po na natutuwa. Kaya ang nawawalang salapi sa talinghaga mga kapatid ay iba sa nawalang tupa. Ang tupa ay alam niyang nawawala siya. Pero ang salapi, wala itong kamalayan. Nasa loob lang ang bahay,
malapit lang pero hindi alam na ito ay nawala. Ano po? Pero minsan ay kahit nawawala o kahit nandyan mga kapatid, hindi natin napapansin. Pansinin niyo kapag sa bahay, lalo na pag mababang value ng pera. Mga 25 sentimo, may mga piso lang, minsan nga 5 piso, hindi natin napapansin, no, mga kapatid. No? May mga ganong mindset din ng tao, kapatid, no? Kapag ang tao ay mababang uri lang sa lipunan, lalo na kapag ang tingin sa sarili niya ay mataas, hindi na niya papansinin yung mababang uri na lalo na yung mga nandiyan sa gilid-gilid, mga kalsada. Pero Panginoon kapatid, kahit anuman ang estado mo sa buhay, kahit isa ka lang na nawawala, hanapin ka pa rin ng Panginoon. Pilit ka niyang hanapin. Kaya sabi sa kanta, yung 99 ay kanyang iniwan upang ang isa ay maibalik niya. Ano po? Kahit isa na lang yung mga kapatid ang nawala, gagawa ng paraan ng Panginoon para ibalik niya yung nawawalang isa na yun. Kaya ito po yung mga larawan ng mga tao na nasa iglesia pero marami ang puso. Malamig ang puso. Regular sa gawain pero walang tunay na pagsuko. Naririnig ang salita pero hindi nagigising sa kanilang spiritual na kalagayan. May mga ganun po mga kapatid na akala natin yung mga nawawalang tupa ay lumalabas sa iglesia. Hindi po mga kapatid. Meron din po kahit na narito sa loob ng iglesia ay nawawala din. Ako po din mismo mga kapatid, nararamdaman ko rin po yun sa akin po mismo, sa akin sarili. Napakaramdam ko parang naliligaw na ako, parang nawawala na ako. Kaya ang ginagawa mga kapatid, ako'y nananalangin sa Panginoon. Panginoon, pakiramdam ko na nangihinang na ako. Pakiramdam ko na nawawala na ako. Mari po bang hanapin niyo ako kung nasaan ako. Ganun mga kapatid, na ang Panginoon ay hindi lang po siya doon sa labas naghahanap, kundi dito rin po sa ating loob, sa loob ng ating iglesia. Kaya, sabi dito, kaya kailangan ang ilawan, kailangan ang pagwawalis, kailangan ang masikap na paghahanap. Sa pamilyang napakahalaga nito mga kapatid. May mga anak na nasa bahay pero ang spiritual na ay malayo. May mga magulang na aktibo sa gawain pero hindi napapansin na may nawawala sa puso ng kanila pong pamilya. Yun po nakakalungkot mga kapatid. Kagaya po ng babae na sa talinaga, hindi tumigil hanggang makita ang nawawala pong salapit. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay masipag, masinsin, at hindi po napapagod. Kaya, meron pong malinaw na larawan na may kandila, may walis, at may masusing paghanap, hindi ito bahala na. Hindi ito patalos-talos. Meron po itong pagmamahal na aksyon. Hindi lang yung paghanap na basta-basta. Pagkasig lang, ay, maghanap ako, baka pagkasig lang ang mag-unahan natin yung balik lang talaga. Pero wala tayong pagmamahal. Pero Panginoon, ay habang tayo ay hinahanap mga kapatid, siya ay punong-puno ng pag-alala at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya, ganyan din dapat mga kapatid sa ating mga tahanan at simbahan. No? Kung may isang kaluluwang nawala, hindi tayo dapat manahimik lang. Kailangan ang ilaw
ng salita ng Diyos, kailangan ang masusing panalangin, kailangan ang personal na paghahanap. No? Kaya napakamalang kapatid na atin pong ipinapanalangin ng ating pong mga kapatid. Tayo po ay magkaroon ng pagpapalakasan sa isa't isa. Pasagang mga kapatid, wala po sa ating mawaglid kahit isa sa pagsalubong sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesus. Kaya bilang konklusyon, ang mensahe ng kabanatang ito mga kapatid ay napakalinaw. Ang Diyos ay naghahanap ng nawawala. Hindi siya katulad ng Pariseo na nanunumbat na laging sinasabi na ikaw makasalanan ka. Ikaw mga ganito ganyan, mga negatibo agad mga inisip. Hindi siya katulad ng mundo na madaling sumuko sa mga tao. Siya ay pastor na naghahanap. Siya ay babaeng naghukay ng alikabok hanggang makita ang mahalaga. Siya ay ama na nagagalak sa pagbabalik ng isang makasalanan. Kaya kapag may isang kaluluwang nagsisisi, ang langit po ay nagdiriwang. Kahit isa lang po yan mga kapatid. Kapag may isang naliligaw na bumalik, hindi lang simbahan ang natutuwa, ang mga anghel na nasa langit ay tunay nga po na nagagalak. Hindi lang po ang anghel, kundi ang ating pong Panginoon ay nagagalak. Kapag tayo po ay kanyang masaksihan na bumabalik sa kanyang harapan. Kaya, sabi niya sa kanta, yung sa ano, dalawang beses na ikayakin ang unay ginawa kita. Ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ikayakin. Yan ang sabi ni Jesus. No? Gumagawa ang Panginoon ng paraan mga kapatid para tayo po ay maibalik sa Kanya. Para tayo ay Kanyang maitubos. Para Kanyang nawalang imahe ay Kanya pong maibalik. Kaya tayo bilang mga tao, napakadaling maligaw pero napakahirap bumalik. Pero magagawa natin kung tayo po ay patuloy na humihiling ng paggabay at pag-iingat ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Maraming salamat Panginoon Diyos sa pagkakataon na kami po inyong niligtas. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay inyong hinanap at kami po ay bumalik sa pamagitan po ng inyong pong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan kami, Panginoon, na naway hindi na po kami malayo sa inyo. Gabayan kami sa amin pong araw-araw na pamumuhay. Sa amin pong pananampalataya ay kami po inyong palakasin. Pamumuhay kami ng punong-puno ng pag-ibig na nagmumula diyan sa langit na bayan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan, so tayo po ay dadako sa ating topics. Ilang minutes tayo? 20 minutes? 15? Dalawa na lang. Sige. 15 minutes. So, narito po yung ating pong mga questions sa ating pong group discussion. Meron po tayong 15 minutes para masagutan po ang ating pong question. So, yun pa rin po ang grupo. Ang grupo kanina sa prayer band, ganun pa rin po kayo sa ating pong discussion.